Hmm. So yun yon mga kababayan. Eto ang sunod, mga kababayan. Nako, ano nga ba ito? Ito, isang DDS noon, nagising at bumira na sa mga Duterte ngayon, sa Davao City. Ito mga kababayan, meron akong video na ipapanood sa inyo na isang DDS, binira ang mga Duterte. Taga Davao mismo ito. Sino nga ba ito? Eto na. Yeah. Hurra papa. Eto na. Saan na ba ito? Wala. Saan na ba yun? Si ate. Si ate kasi nawawala pa. Kanina nakausap ko lang yun eh. Saan na ba yun? Eto na. Mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo. Eto Eto, wait lang. Wait. Hindi lang makapag-file nyo or tinatakot ninyo para hindi lang makapag-file ng kaso. Yan sinasabi, kapag dabawin nyo, disiplinado. Ang inang ano niya na yan, publicity ninyo. Maayong adlaw sa tanan mo. Alam mo nyo, no, kagabi, meron na namang kaso ng hit and run dito sa Davao City, no? At yung bata na hit and run na na-vlog ko, until now, ay hindi pa rin nakapag-file ng kaso, okay? Alam niyo sa totoo lang Mayor Baste, okay? Alam mo kung bakit lumalala yung mga ganyang problema dito sa Davao City? Kasi kapag barkada ninyo, kakilala ninyo, kumare ninyo, no? Suguon ninyo ang pulis para puntahan ang biktima at kausapin na magpa-areglo na lang. Sa totoo lang, no? Meron na akong mga nakausap, no? Including the parent nung bata na hit and run, no? Na parang ininsulto pa sila. And for your information, yung pamilya nung batang hit and run na yun, hindi nyo lang alam. May kaya ang pamilya nun. Okay? Tapos ngayon, no? Alam nyo yun kasi, yung nangyayari dito, ipapa-discourage ka sa mga tao nilang pulis. Sasabihin nila na walang mangyayari yan. Madidismiss lang yan. Tapos baka mabaliktad kayo. Yun bang inaano nila yung mga taong ignorante is ginagago nila. Actually mga kababayan, para sa akin, naniniwala po ako dito sa sinasabi nitong vlogger. Bakit? Nangyari na kasi yan doon sa Bugaw. Yung Bugaw na binugbog ni Iyutman, takot siya na magsampa ng kaso, takot siyang lumaban, kasi nga hawak nga nila yung lugar. Padalhan ka lang ng pulis, pag hindi ka pumayag sa ariglo, alam mo na kung anong sunod na gagawin sa'yo. Kaya, eto, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ito mga taga Davao, matagal na tong nagtitiis. Yung mga taga Davao, matagal na nagtitiis yan sa ginawa na kapulpulan ni Digong. Tahimik lang sila. Bakit? Takot kasi sila. Di ba? Pero tignan nyo, simula nung lumaban yung Bugaw na binugbog ni Iyutman, eto, lumaban na din. Kasi nakita niya na kapag walang magsalita, walang susunod. Sinundan. May nauna, may sumunod. Sabi ko sa inyo, tahimik lang kasi sila dyan kasi takot sila. Katulad nito, bata, na hit and run. Ang problema daw, pagkaibigan nila yung naka-hit and run, papadalhan ng pulis yung biktima, makikipag-ariglo na lang. Kapag hindi ka pumayag mag-ariglo, alam mo na kung anong sunod na gagawin sa'yo. Tapos pag nag-file ka ng kaso, madidismiss lang din. Bakit? Kasi hawak nila Katulad sa nangyari dito kay Digong. Kung sa Pilipinas, kinulong si Digong, 3 araw, 1 linggo, nakalaya yan. House arrest nga lang. Hindi siya nakukulong. Bakit? Hawak nilang batas. Di ba? Ito. Continue. Pagdating sa batas. Di ba? Yung mga nangyaring salpukan ng sasakyan, salpukan ng motor, tapos bigla na lang ibabalita na nagkaayusan na. Akala ko ba dumidisiplina kayo? Akala ko ba katulad sa drugs, no? Na I hate drugs. I hate drugs daw. Ano ba yun? Is it another form of publicity? Ako alam ko. Sa tinuod lang.
no? Alam mo, Mayor Baste, nung time na hinalal ka ng tao, no, hindi ka na barkada ng kaibigan mo, hindi ka kapatid ng kapatid mo, hindi ka anak ng tatay at nanay mo. Ikaw ang leader at tatay dito sa bawat Dabawenyo. Okay? Katulad no, nag-express lang ako na yung nag-hit and run sa akin, ipinromote ng kapatid mo, ikaw naman si Kampi ka. You forgot that you are elected as public official to serve, no, sa mga taong dito sa Davao. Mabutante man o hindi, it's your obligation na bigyan mo sila ng security. Pero what will happen kapag kaibigan ninyo is kinakausap ninyo or tinatakot ninyo para hindi lang makapag-file ng kaso. Yung sinasabi, kapag Dabawin nyo, disiplinado. Pang inang ano niya na yan, publicity ninyo. Okay, ako, I know, no, na hindi na makakabalik si PRRD dito. Sa totoo lang. So, Diyos ko, sana lang, no, na mamulat ang taga Davao City. Okay lang sana kung si PRRD. Pero kung kayo lang, my God, no, kayo ang totoong merong selective na justice. Ayaw duwaa ang mga taong biktima. In behalf of your friend, no? Until now, ang parent atong nahitanran nga bata, we're so disappointed. Sumali pa sila ng rally nung time na hinuli si FPRRD. Sa totoo lang, parang ako, tanga-tanga ko, no? Lumabas ako para protektahan yung tatay nyo, kayo. Kapag anong ginawa nyo? Alam mo ikaw, sir, ayaw paglaban-labanda yun. Dili na pwede nga, kung usay ihungit ni mo, mukhaon po ka, without finding out kung usay tinuod. Kaya basta si barkada, not unless kung naamoy sindikato dire, na hindi mo pwede silang tanggihan. It is because yung nag-hit and run sa akin, I know that she is part of the Davao group. Alam mo, marami din akong alam. Sa totoo lang. Even the former Arturo Las Cañas knows who is Paul Gonzaga. Nako! Diba, Sir Sunny Binaventura? Sa totoo lang, hypocrite kay ka. Sa tinuod lang. Hala! O, Eben daw, marami daw siyang alam na yung nakahit and run daw is part daw ng Davao Group. Nako! O, ngayon may nagtanong, sinungaling daw ako. Bakit daw mga Duterte pa rin ang nananalo kung galit ang mga taga Davao sa Duterte? Simple lang. Huwag niyong lahatin. May bumoto din kay Carlo Nograles. At may bumoto din sa kalaban ni Digong at ni Carlo Nograles. Hindi lahat ng taga Davao sa inyo. May bumoto kay Carlo, may bumoto dun sa kalaban ni Carlo, at may bumoto dun sa kalaban ni Digong. Yeah? Hindi porkit nanalo si Digong, ay sa kanila na lahat. Imposible naman yung bumoto kay Carlo Nograles, makadigong pa rin yun. Hindi takot lang kasi sila magsalita. Kasi nga pinakita sa media, pinakita nila Digong na kapag ikaw ganito, nakita nyo, pinakain niya ng cheque? Cheque ba yun? O papel? Ang dami bumaliktad Sabi ko sa inyo mga kababayan, okay nga lang daw kung si PRRD pa. Ngayon daw na hindi na si PRRD, kung kayo nga lang din naman, sabi nung babae, kung kayo lang din naman, wag na. Buti pa daw si PRRD noon. Iba daw kasi si PRRD kaysa mga namumuno ngayon. Nako, eto na mga kababayan. Parang panahon na siguro't mag-alsa balutan na yung mga Duterte dyan sa Davao. Kasi ultimo ang mga tao, napapagod na. Ayaw nila. Okay lang daw kung si Tatay Digong daw ang namuno dyan. Pero kung kayo naman lang daw, friends of friends, groups of groups, wala. Yeah. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan nga ang mahirap talaga.
kapag naging dynasty na ang isang lugar. Yung mga namumuno, ginawa ng dynasty. Oo, bakit? Wala na eh. Sila, kakatakutan na sila. Sa tagal ba naman nila nang namuno dyan? Pero ibahin ninyo. Kung panahon nga ni Marcos noon, kung makasalanan ang tatay, the sin of the father is not inherited by the son. Yeah? What is the sin of the father is not inherited by the son. Ngayon, baliktarin natin. The sin of the son is not inherited by the father kasi baliktad yon. Di ba? Paano mangyari yung kasalanan ng anak, mamanahin ng ama? Di po pwede yun. Ang kasalanan ng ama, hindi pwedeng manahin ng anak. Kasalanan niya yon. Pero ngayon, baliktarin natin sa Davao kasi ang sabi noon, kahit si Miss Wari, kalaban ni Miss Wari, si Marcos Sr. Sabi nga ni Marcos Sr. Sabi nung Al Jazeera na network news, parang Rappler kasi ang Al Jazeera. So, sino ang susuportahan mo ngayon? Lenny or Bongbong Marcos? Sabi ni Miss Wari, Bongbong Marcos. Why? Sabi nung Al Jazeera newscaster, why? Kalaban mo nga ang tatay. Di ba? Kalaban mo nga ang tatay ni Bongbong Marcos. Sabi niya, the sin of the father is not inherited by the son. Di ba? May nag-comment, nonsense daw ang sinasabi ko. Nonsense talaga kapag DDS ang nanunood. Nonsense. Kasi bakit? Ang DDS, bubo yan. Hindi nakakaintindi yan. Kahit sampalin mo nga yan ng 5 beses, paggising yan, DDS pa rin yan. Saan ba kayo nakakita ng DDS na matalino? Hindi ba? Pakita ko sa inyo mga kababayan na eto, Miss Wari to BBM. Para hindi kayo magulat. Di ba, mga kababayan? Who's your vice president? Bongbong Marcos. Why is Bongbong your vice president? Isn't his father? He was my number one enemy. Yes, his father. His father was the cause of the Muslim rebellion. The Jabi the massacre happened under his rule. I am a Muslim. The fault of the father cannot be inherited by the son. Neither the father can be accused of the wrongdoings of his son. I am a Muslim. Who's your vice president? Bongbong Diba? Marcos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, napanood ko to 2000, correct me if I'm wrong, 2015? Pero hindi ko nakakalimutan yan. Sabi ni Miss Wari, the fault or the sin of the father cannot be inherited by the son. Yeah? So, wala akong pakialam kung ang tatay mo gumawa ng ganyan noon, iba ka naman ngayon. Yeah? Ganon yun. Ngayon, baliktarin natin. Anong sabi nung babae kanina? Sa Davao, okay lang kung si PRRD ang namuno dyan. Pero kayo, hindi na siguro. Hindi ha? Iba kasi talaga. Di ba mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang utak ko parang library. Hindi nauubusan. Kung ano man yung napapanood ko na ganung kasabihan, ganung ganyan, naaalala ko, parang sinabi din ito ni ano noon, ni Miss Wari noon. Ang sabi ng babae, okay lang kung si Tatay Digong or si PRRD pa ang namuno dyan, naintindihan namin. Pero kung kayo pa rin ang namuno dyan, iba kayo eh. Yeah? Sana, wag na lang. Wag na. Kung kayo man lang din. Yeah? Yun ang sabi ng babae. So, yun mga kababayan. So, ayun nga.